highest praise, Lord Jesus, because there's no one above you, Lord. It's only you and you alone, Lord Jesus. No, we give you the highest praise. Binibigyan ka namin ng pinakamataas na papuri. No. And you deserve it, Lord Jesus. No, because we give you the highest praise, no, to the most high God, at wala nang maliit na Diyos, no, kumpara sa Kanya. No, and no, nararapat lang na siya ang bigyan ng pinakamataas na papuri dahil wala nang mas mataas pa sa Kanya. No, and Lord, we thank you. We are so grateful for bringing us visitors and for giving them the Holy Ghost. Thank you, Lord, for the strength that you've given us. We praise you, Jesus. We praise you, Lord. And thank you for the strength that you've given us today. No, marami sa mga kapatiran natin. Ilan yung naka-receive? 3? O, isa, dalawa lang yung nakalagay dito. 4? 4. So thank you, Jesus. May 4 naka-receive ng Holy Ghost. We praise you, Lord. Thank you, Jesus. 3. Maraming may ubo, maraming may sipon, maraming iba ang pakiramdam. May lagnat pa, may kung ano-ano na lamang. No? At pag chinek natin yan, sigurado COVID yan. No? Hindi na natin chinecheck. But Lord, thank you dahil check pa rin ang energy natin. We praise you so much. We love you, Lord. Thank you, Jesus. May be seated. We welcome our visitors in the most precious name of Jesus. Ito mga invited ni Brother Albert, no? And again, we welcome them in Jesus' name. Si Mary Rose Pauli, 12 years old. Ito, kasama ni Brother Albert, no, hindi siya naka-receive ng Holy Ghost. Yung friend ni Sister Edith and Brother Jerry Ong, si Jess Escobar, no, welcome in this place. Thank you, Jesus. No, kapatid ni Sister Karen and Brother Arnel, si Almera Rodrigo, naka-receive siya ng Holy Ghost. Saan siya, Sister? No, saan yung kapatid niyo? No, para makita natin. So, isa lang talaga ang huwangis. No? No, isa lang talaga ang kanilang mga mga tsura. No, si Amare Jade Torres, 1-year-old, at saka si Eliza Jasmine Torres, 6 years old, anak ni Miss Almera, Sister Almera, no, Rodrigo. At saka si Christina Miranda, and si Liliosa Miranda. Si Liliosa Miranda, siya yung naka-receive ng Holy Ghost today. No, invited by Sister Elma. Sister Elma, mama nila, Brother Arnel, mama nyo to, di ba? No? Sister, welcome. Andyan din si Mama Lourdes, yung Mama ni Lester Babylin, naka-attend din. So thank you, Jesus. We praise the Lord. No. And also, welcome back, Brother Arnold, sa safe travel mo. Thank you, Jesus. No, andito rin siya. Thank you, Lord. Sino pa ba? Yung mga may sakit sa atin na ngayon, andito na. No, thank you, Jesus. At marami pang may sakit hanggang ngayon na andito pa rin. No, na nananatili. So we're all, thank you, Jesus, good health na binibigay mo. And Lord, thank you na nakaabot kami sa huling service ng church for this year. Thank you so much, Lord Jesus. We thank you for your goodness. We thank you because you're a mighty God, almighty God. Thank you, Jesus. Let's open our Bible in the book of Jeremiah. Jeremiah chapter 29, verse 10 to 14. May mga katikati sa lalamunan, may mga nagpapaiwan na mga nagpaparamdam. No? Verse 10. For thus saith the Lord, no, sabi ng Panginoon, no, sapagkat sabi ng Panginoon, that after 70 years be accomplished at Babylon, I will visit you, no, and perform my good word toward you,
in causing you to return to this place. No, ito ang sabi ng Panginoon kay Prophet Jeremiah. No, si Jeremiah ay isa sa mga propeta, no, na andoon na lumaki, tumanda sa Babylon. At ang message na sinabi ng Diyos, sabi niya, pagkatapos ng 70 years na kayo ay captive dito sa lugar ng Babylonia, sabi niya, pagkatapos ng 70 years, ibabalik ko kayo, no, sa lugar kung saan kayo kinuha ng mga Babylonians. Ibig sabihin, kung saan kayo nanggaling sa Israel, kayo ay muli kong ibabalik dyan. I will visit you after 70 years. No? And perform at aking gagawin yung mga mabubuting salita na sinabi ko sa inyo. No? At ibabalik ko kayo. No? After 70 years. Imagine that. No? Kaya si Daniel nagrereklamo na eh. No, Lord, ano ba to? No, sabi mo ibabalik mo na kami sa sa Israel, pero so pinakita sa kanya ang 70 weeks. No, and this time they need to kailangang maialis sila ng Diyos sa promised land sa Jerusalem. No, dahil for 490 years, no, ang lupa walang pahinga, ang lupa kalkal lang sila ng kalkal, kabuhayan lang ng kabuhayan, pera lang ng pera. No, lahat puro paano magpaganda ng bahay, paano magparami ng properties, lahat 'yon ang kanilang ginagawa. Nakalimutan nila ang salita ng Diyos, no, na kailangan on the 7th year ipahingayin niyo yung lupa. No, on the 7th day magpahinga kayo sa hanap buhay. No, dahil yung pang-7 araw, Sabbath day, akin 'yan. No, dito sa Pilipinas, no, na timingan o hindi na timingan, kalendaryo natin ganon. So ang pinaka-rest day natin Sunday. No, kaya yun yung mga time natin, family time, gala o saan pa man, Sunday. No, pero klaro ang Diyos, sabi niya, Aba, ayaw niyong makinig sa salita ko. So sige, ganitong gawin natin. No, pwersahan na ito. Dahil yung bang okay yung pagkasabi, ganito ang mangyayari pag ayaw nyong magpahinga, no, yung lupa, wala ng nutrients, no, bumbahin nyo ng bumbahin ng pesticides, ng fertilizer, no, sa atin ngayon. No, para ang lupa ay may, akala mo may nutrients pa rin, pero wala na, pero tuloy-tuloy. Dahil sa mga fertilizers na mga hindi organic, mga chemical. No? So ang sabi ng Diyos, sabi niya, sige, sabi niya, bibisitahin ko kayo pagkatapos ng 70 years. So just imagine, lahat ng kinuha doon sa Israel, papunta sa Babylon, bagong henerasyon na yun pagbalik sa Promised Land. No, bagong mind, bagong mindsetting, bagong thinking, lahat ng pinaalis doon, no, dahil wala talagang sa Diyos. So after 70 years, no, ganun katagal. Shall we pray for a while? Lord, we are so thankful, we are so grateful, Lord Jesus, with all humility for giving us always the strength. Meron kaming mga ubo-ubo, mga sipon, may lagnat, may trangkaso, may pangangati sa lalamunan. But Lord, we are always thankful sa lahat ng lakas, ng healing na ibinibigay mo sa amin. And thank you, Lord, for allowing us to be here today, na kami makarating, maka-worship sa iyo, makapagpapuri sa iyo. And thank you, Lord, na sa buong taon, hindi mo kami pinabayaan. We're in good health, we're in good condition. At Lord, lahat ng ito ay possible, lahat ng mga nangyari sa church ay naging posible. We are victorious, we are successful dahil ito lahat, Lord Jesus, sa iyo. Lord, we thank you and we're always praying sa amin na may mga karamdaman. We need healing, Lord Jesus. We need your healing, Lord. In Jesus' name, it shall be done. In Jesus' name, amen. The title of our preaching, God's priority is our priority. You know? Ang inuuna ng Diyos, ang kanyang prioridad, ang kanyang pinaka-importante, yun din ang dapat na pinaka-importante sa atin. No? At hindi, ano ba ang pinaka-importante sa Diyos? Ang pera natin sa bangko, no, ang natin, ang certificates natin, kung anong natapos natin sa buhay, educational attainment, kung ano pa man, tapos yung mga mansion natin, no, kung mayroon, mansion, no. May mansion ka ngayon, tapos ka sa real property tax.
No? Number one, pagmamalaki mo, lawak ng lupa mo, malawak ang property mo, ang laki ng babayaran mo. No? Tapos ang problema mo pa, no, kung sino ang maglilinis, sino ang magme-maintain. At sa bawat linis mo, siyempre may gastos, may pagod lahat. No? So, iba-iba ang sitwasyon na mayroon tayo. No, but always, no, we are God's priority. No, tayo ang pinaka-prioridad ng Diyos. Pinakauna. So let's make God's business our priority. No, unahin natin ito, mga kapatid. So sa verse 11, "For I know the thoughts that I think toward you, saith the Lord." Sabi niya, alam ko, no, lahat ng mga kaisipan, no, yung mga iniisip ko tungkol sa inyo. No, sabi ng Panginoon, sabi niya, ito ang aking mga iniisip tungkol sa inyo. No, yung isang magulang. No, wala siyang ibang kaisipan. Yung matinong magulang, ha. Kasi may mga magulang na hindi matino, no, na ang ginagawa sa mga anak nila, inaabuso. No, so ito para sa mga matitino na mga magulang, no, na ang matino na magulang, wala siyang ibang kaisipan kung hindi lahat mabuti para sa kanyang anak. No, pasalamat yung mga anak na yung inyong mga magulang ay kaya kayong pakainin, kaya kayong paaralin. No, kayang i-provide lahat ng needs ninyo, pati wants ninyo, kayang i-provide. Pag gusto nyong maglaro, maglalaro kayo. Yung ibang kabataan, walang oras maglaro kasi hanap buhay muna. No? So, maraming mga sitwasyon, mga kapatid, no, just like our God, na sabi niya, ito yung mga kaisipan ko tungkol sa inyo, thoughts of peace, no, kaisipan ng kapayapaan, and not of evil. No? Sabi niya, lahat ng kaisipan ko sa inyo, mabuti, hindi kasamaan. No, paano ang mga Israelites, lagi pa siyang inaakyos. No? Moses, no, tingnan mo, dinala mo na naman. No, kasi hindi mo magawa ang gusto mong gawin, na ubusin kami lahat doon sa Egypt, so ilabas mo kami ng disyerto para lahat kami patayin mo rito. No, but for 40 years, hindi nila kailangang magsikap, hindi nila kailangang magbanat ng buto, mamimitas, mangunguha na lamang sila ng kanilang kakainin, pero i-accuse pa nila ang Diyos na, Lord, masama ang plano mo sa akin. No, grabe ng mga tao, ano? No, not of evil. Kung ang tao nag-iisip, mabuti pala yung Diyos na ito. Dapat sa Kanya tayo lumapit kasi lahat ng kaisipan niya para sa atin, mabuti. No? Pero ang tao ayaw lumapit sa Kanya. No? At i-accuse pa niya ang Diyos pag ang tao nagkasakit. I-accuse pa niya ang Diyos na, Lord, pabaya ka klase na Diyos. Pinabayaan mo ako. No? Laklakan ng laklak ng red horse. Laklakan ng laklak ng kung ano-anong mga masasama sa katawan. No? May inom, may sigarilyo, may kung anong klaseng mga bisyo. No? Tapos pag namatay, sasabihin, binarang o nahiwit, ano pa itong, nakulam, dahil nanuyo daw yung katawan, tigas na tigas. Hindi ba naman manuyo ang katawan mo sa kakainom ng lambanog? No? Hindi ba naman masira? No? Yun yung mga, mga motto ng mga manginginom. Hanggat gumagana ang atay, tuloy ang tagay. No? No? Pero ang inumin, especially alcohol, no, ang alcohol, no, sa mga wala namang manginginom na dito, ano. Dati mayroon pero ngayon wala na. No? At pag mayroon pa 'yan, no, iluhod mo 'yan sa Diyos at magsikap na huwag ka nang gumawa niyan. No, dahil ang alcohol pag inom mo niyan, 'yan ang pinakalason ng atay natin. Hindi lang atay, buong sistema. No? Pero pag inom kasi, ito ang hindi nyo alam na benepisyo. No, na, ay, talaga namang, pag lumatay na rito, no? Talaga namang, no? Pero pag tinamaan, tingnan natin. No? Tapos sisisihin ang Diyos na ang Diyos may pagkukulang. No? Kawawa lagi yung Diyos natin, ano? No? To give you an expected end. Sabi niya, ang plano ko sa inyo na ang future nyo ay maging maganda. No, yun ang plano ng Diyos kung ang tao lalapit sa Kanya. No. Pero ano ang expected end ng mga tao na ayaw lumapit, pasaway, no, reklamador sa harapan niya? Yun. Ano ang distraction? No, ang pwedeng mangyari. Then, shall ye call upon me?
No, after 70 years ito. Then you shall call upon me, tatawag kayo sa akin, and you shall go and pray unto me. No, kayo ay babangon, no, at mananalangin sa akin, and I will hearken unto you. No, at ako ay makikinig sa inyo. So just imagine mga kapatid, pray ka ng pray, sigaw ka ng sigaw, lapit ka ng lapit, pero walang nakikinig. No, pero ito ay pangako ng Diyos nang sabi niya, tawagin niyo ako, hanapin niyo ako, mag-pray kayo, at ako ay makikinig sa inyo. Verse 13, and you shall seek me and find me. No? Ano ang sabi niya? Hanggat may time pa, seek ye the Lord while He may be found. No? Hanggat pwede pa nating makita, andyan ang Diyos, ay hanapin na natin siya. And you shall seek me and find me when you shall search for me with all your heart. Kung ako ay inyong sisiyasatin ng buong puso, and I will be found of you, saith the Lord, and I will turn away your captivity, and I will gather you from all the nations, and from all the places whither I have driven you, saith the Lord, and I will bring you again into the place whence I caused you to be carried away captive. No, sa Acts 17, daanan natin ito mga kapatid. Acts 17 verse 22. Acts 17 verse 22. Then Paul stood in the midst of Mars Hill and said, Ye men of Athens, I perceive that in all things you are too superstitious. No? Anong sabi ni Paul? Sabi niya, kayo na mga Athenians, no, sa Greece ito, no, Athens. Sabi niya, kayo na mga Athenians, masyado kayong superstitious, masyado kayong addict sa relihiyon. You are too addicted, no, to religion. For I passed by, no, sabi niya, sa aking gala-gala dito, pag-observe, no, and beheld your devotions. No, sabi niya, yung mga object of worship ninyo, no, sabi niya, I found an altar with the inscription to the unknown God. No, mayroon akong nakitang altar doon para naman sa mga hindi kilalang Diyos. No, saan ka nakakita niyan? No, tayo dati, sa dati nating pinanggalingan, ilan ang Diyos natin? No, madami. Ilan ang santo natin? No? Kung may Katoliko dito, pasensya na, hindi yan para sa inyo. Para yan sa amin. No? No? Ang dami nating mga santo dati. No? At lahat sila mga unknown gods. No, lahat sila no, hindi nating kilala. No? Dahil whom therefore ye ignorantly worship. No? Wala kayong kamuang-muang sa inyong mga wino-worship, him declare I unto you. No? Dahil pag nagturo pa si Paul ng ibang Diyos dito, ay minamak niya na ang relihiyon, ang mga Diyos-Diyosan ng mga Griego. So Paul was very wise. Nasabi niya, dito ako papasok, no, na ang gagamitin ko, okay. No? Yung mga unknown God na sinasabi ninyo, dito ko ipapasok si Jesus Christ, that you worship ignorantly to the unknown God, no, at yung unknown God na yan, walang iba kung hindi si Jesus Christ, na hindi nyo pa alam. No? Dahil, no, ano ang tawag dito sa mga Grego? Mga sigurista. No? Sa atin, no, ang dami na nating wino-worship, ang dami nating santo na wino-worship, may paluhod-luhod pa tayo, may parosaryo pa tayo, no, tapos mayroon pa tayong unknown gods. Ano ibig sabihin niyan? Naninigurado tayo na Lord, sana makaabot ito sa iyo. No, mali ang paraan. Pero pag nakita ng Diyos na ang puso natin ay sincerely naghahanap sa Kanya, God will lead us at dito niya tayo dinala mga kapatid. Dahil tayo ay naghahanap sa Kanya. That is why pagdating natin dito sa church, anong sabi natin? Ay Lord, ikaw pala yung Diyos na yon. Lord, ikaw pala yung unknown God na hindi namin alam dati. Ikaw pala yung nag-iisang Diyos. Ikaw pala yung Holy Ghost. Ikaw pala yung nag-save sa amin at wala ng iba pa. No? Ganon ang Diyos natin, mga kapatid. No? And Paul is trying na mapaliwanag sa kanila,
No, yung wino-worship nyo na hindi nyo pa alam, ito ang ini-introduce ko. No, ito si Jesus Christ. No, wala siyang ini-introduce na ibang unknown God. Sabi niya ito, you ignorantly worship Him, declare I unto you, God that made the world and all things therein. No, ang Diyos na gumawa ng buong mundo at lahat ng bagay, no, kung ano ang laman doon sa mundo, seeing that He is Lord of heaven and earth, dwelleth not in temples made with hands. No, no, hindi siya nakatira sa mga templo-templo na yan, nagawa ng mga kamay. No, dahil hindi siya uobra dyan. No, neither is worship with men's hands, as though He needed anything. No, na para bang i-worship siya ng mga kamay ng mga tao, as though He needed anything, seeing He give it to all life. No, no, ang Diyos na ito ay siya ang buhay natin. No, no, ang sabi niya, and breath, bigay ng hininga, and all things, lahat ng bagay, and hath made of one blood all nations of men for to dwell on all the face of the earth, and hath determined the times before appointed and the bounds of their habitations, no, that they should seek the Lord, if haply they might feel after Him and find Him, no, though He be not far from every one of us. No, sa verse 28, for in Him we live. No, sapagkat sa Kanya tayo ay nabubuhay and move. No, tayo ay gumagalaw. Meaning, our God is the source of our life. No, and sabi pa niya, and have our being, as certain also of your own poets have said, for we are also His offspring. No, tayo ay Kanyang mga offspring, mga anak. No, for as much then as we are of the offspring of God, we ought not to think that Godhead is like unto gold. No, kung tayo ay mga anak ng Diyos, mga offspring niya, sabi niya, wag nating iisipin na ang ating Diyos, no, na iisa ay kagaya ng gold, kagaya ng silver, kagaya ng bato, graven by art and man's device. No, yan, napakaklaro. No, dahil ang nangyari mga kapatid, no, andyan sa Book of Isaiah, mayroong isang tao, kukuha siya ng isang kahoy, pagkuha niya ng isang kahoy, uukitan niya yung kahoy na yan, no, pag nakabuo niya na yung image, lahat ng sobra na kahoy, itatapon niya doon para panggatong. Pero yung ginawa niya na image, no, pag yun may diferensya, igagatong niya rin ulit, pero pag nabuo at maganda, i-worship niya. No, grabe tayo ng mga tao. No, ganun tayo katindi. No, priority. No, pinakauna, pinakaimportante. No, ang tao, tayo ng mga tao, iba-iba ang priority natin sa buhay. No, ang baby, anong kanyang priority? No, pera. No, ang unggoy, bigyan mo ng pera, anong gagawin niya? No, sabi niya, no? No, bigyan mo ng cheque ang unggoy, sabihin niya sa iyo. No, pero pag binigyan mo siya ng saging, sabi niya, ito ang gusto ko. No, dahil pagkain lang ang alam niya. No, hindi niya alam na yung pera makakabili ng maraming saging. No? Pero hindi niya yan alam. No, dahil siya ay unggoy. No? Ang baby, ang gusto lang niyan, makadede, makainom ng gatas, makatulog, yan ang prioridad ng isang baby. Ang bata, anong prioridad niya? No, maglaro. No, wala siyang, hindi niya iniisip kung saan kukuha ng pambili ng pagkain, kung saan kukuha ng kung ano-ano. Wala sa bata yan. Dahil ang nag-iisip niyan, yung kanyang magulang, yung kanyang guardian. You know, ang mga prioridad ng isang estudyante ay mag-aral. No? Nung bata pa tayo, no, mayroon tayong time. No, yung mga kabataan, we have enough time. Mayroon tayong energy. No? May time, may energy, pero ang bata walang pera. Tama? No? No? Yung mga nagtatrabaho, mayroong energy, mayroong pera, pero wala pa rin eh. No? No? No. Yung nagtatrabaho, may pera, may energy, walang time. No. Yung nagkakaedad niya, sabihin na natin mga senior citizens,
They have the money, they have time, but without energy. No? Yun ang katotohanan. No? At tayo mga kapatid, lahat tayo ay iba-iba ang prioridad natin sa buhay. No, dati wala pa tayo sa church, hindi natin priority si Jesus, hindi natin priority ang tinatawag na paglilingkod sa Diyos. Wala tayo niyan. Ang priority natin lahat para sa atin. No, wala para sa Diyos. Magsikap, mag-aral, lahat, makabili ng kailangan, makabili ng kotse, makabili ng bahay, lahat. Yan ang priorities natin. Wala sa plano natin na isama ang Diyos sa buhay natin. No, yan ang katotohanan. No? Pero sa ngayon, na iba na. No? We make God, ang Diyos ay prioridad natin sa ngayon. No? So binago na natin yan lahat, mga kapatid. No? Nabago na. No? Dahil tayo ang prioridad ng Diyos. Tayo ang inuuna niya. No? So ano ngayon nangyari nung nakapunta na tayo sa church? No? Nung dumating tayo sa church, no? Ano ang sabi ni Jesus? You have not chosen me, but I have chosen you. No? Ako ang pumili sa inyo, hindi kayo ang pumili sa akin. And Lord, thank you. No, dahil kung dyan sa labas, hindi kami mapipili ng kung sino-sino. No, dahil number one, wala tayong pwedeng maipagmalaki. Iba ang prioridad. Pag ikaw ay politiko, ikaw congressman, ikaw ay mauna ka sa pila. No, pag ikaw ay senior citizen, mauna ka sa pila. Pag ikaw PWD, mauna ka sa pila. Pero pag malusog ka, maganda ang katawan mo, no, mag-antay ka. No? Akalain mo yung SM sa Baguio, kakabukas pa lang. No? Ang pila doon sa labas, no? Yung buong paikot ng kalsada ng SM, ng Cordillera, State University, no? Andun na lahat ang pila, mabuti na lang, may kasama kaming senior, no? No, nakapila kami. Sir, Sir, wala na, hindi na kayo pwedeng pumasok dito sa mall. No, may senior ba kayo, sir? Oy, mayroon. May nakasama sa likod. No, sabi niya, sige sir, pasok kayo. Pero pagdating mo sa loob, nakailang ikot ka na sa loob ng parking, wala kang maparkingan. No, priority. No. Pero sa harapan ng Diyos natin, mga kapatid, ito ibang klase tayo. No, and now that we are serving God, ang dating hindi natin siya priority, ngayon priority na natin siya. No, pag Wednesday, priority natin. No. Pag prayer meeting, without question, priority na natin yan. Inuuna na natin. Pagdating ng Sunday, priority na natin yan. Umaga at hapon, kung mayroon kang milyones na transaksyon, brother, hindi ko mapigilan ito. No, talagang sinadya nila na Sunday, no, dahil yun lang ang time nila. No. Sa atin na nakasubok na. No. Pagdating mo doon, brother, na-cancel yung meeting. Brother, may ibang nakakuha. Bakit? Inuna mo eh. No. Naninigurista ka sa iyong kabuhayan. Lahat ng kabuhayan natin, sino may hawak? Ang Diyos natin. No, ano ang sabi niya? Ako nagbigay sa iyo ng hininga. Ako ang nagbigay sa iyo ng energy para makakilos ka. No, because I am your source, I am your life. No, ganun lang kasimple. No, let's make God a priority. Unahin natin ang Diyos, mga kapatid, at sigurado, no, ano ang Diyos natin? God's priority is us. No, walang iba, wala nang iba pa. No, lagi tayo sa isip ng Diyos, He is not interested in what we have. Kung anong mayroon tayo, hindi interesado ang Diyos dyan, mga kapatid. He is more concerned and God is not impressed kung ano ang mayroon tayo para i-offer sa Kanya. Hindi siya interesado dyan, mga kapatid. Isaiah 66. Isaiah 66 verse 1. Verse 1. No, thus saith the Lord, the heaven is my throne. Yung sabi kanina, kasi itong kwento na ito, mga kapatid, ito yung time na si Solomon, ginawa niya ng templo ang Diyos. No, gumawa siya ng temple. No, pero
yun ay kumpleto, may plano, may materyales, lahat. Pero ang sabi ng Diyos dito, thus say the Lord, the heaven is my throne. No, ang langit ay aking luklukan, no? Kanyang trono. And the earth is my footstool. No, ang lupa ay kanyang tungtungan, no, yung apakan, no. So ganun ang kung sa measurement, ang Diyos walang measurement. No, where is the house that you build unto me? No, sabi niya sa Tagalog, anyong bahay ang inyong itatayo sa akin? No? And where is the place of my rest? At anong dako, anong lugar ang magiging aking kapahingahan? For all those things hath mine hand made. No, sapagkat lahat ng mga bagay na ito ay nilikha ng aking mga kamay. And all those things have been. No, at sabi niya, kaya, no, at ang lahat ng bagay ay nangyari, no, dahil sa akin. No. Pero ano ang sabi ng Diyos, mga kapatid? No, ini-emphasize ng Diyos, sabi niya, lahat ng nilikha ko, lahat ng mayroon sa mundo, lahat ng yan, universe, mga stars, mga moon, lahat. Sabi niya, kung aron ang mayroon sa lupa, sabi niya, akin ang lahat ng yan. No, hindi ako interesado dyan. Hindi ko yan priority sa buhay. No, kung may buhay ang Diyos natin. No, mayroon naman talaga. Pero gustong i-emphasize ng Diyos na sabi niya, hindi ako interesado dahil number one, akin na yan. No, at kung ano ang mayroon kayo, akin yan. No, pinagkatiwala niya lang sa atin. No, so kung yan man ay ibigay natin ulit sa Kanya, matutuwa ba ang Diyos? No? Sabi, akin naman yan. Buti nga, pinalasa ko pa, pinatikim ko pa sa inyo eh. No? Pero ano ang Kanyang sabi, mga kapatid? Say the Lord, but to this man will I look. No? Sabi ng Diyos, dito ako interesado. Sabi niya, ngunit ang taong ito ay titingnan ko. No, tinatagalog natin para mas klaro sa lahat. But to this man will I look. No, ang taong ito ay ang aking titingnan, tititigan. Sabi niya, even to him that is poor, ano ba, contrite spirit. No, yung taong, sabi niya, sa makatuwid, no, yung taong dukha. No, ibig sabihin, poor, hindi ibig sabihin mahirap, but ibig sabihin ng poor dyan, yung humble. No? Yung mga tao na marunong magpakumbaba. No? At may pagsisising loob, contrite spirit. No? And trembleth at my word, at yung tao na nanginginig sa kanyang salita. So ito, napakaklaro mga kapatid, na walang ibang pwedeng mag-impress sa Diyos kung hindi yung tao na humble at yung tao na marunong magsisi ang kanyang espiritu. Kahit anong i-offer natin, hindi natin yan ma-impress ang Diyos dyan. Pero saan interesado, saan ang prioridad ng Diyos? Doon sa tao na handa at willing, no, na makinig, yung tao na mayroong pagpapakumbaba, yung tao na may pagsisising loob, at may takot sa kanyang salita. Yun ang kinagigiliwan ng Diyos. No? At sabi pa nga rito, mga kapatid, no, you have not chosen me, but I have chosen you. No, so paano tayo maging qualified, mga kapatid, sa paglilingkod sa ating Diyos? No, pinili tayo ng Diyos na may ebidensya. Yung atin, hindi ito kwento-kwento lang. No? Kahit yung mga pari dyan, pagbalik nila sa Promised Land, mayroong, anong tawag doon? Mayroong parang audit, mayroong survey. O, saan ka nang galing? Doon sa lahi ni ganito. Ay, wala, peke ka. No, peke ka. Nalahian ka na ng iba, hindi puro ang pagiging Levites mo. Hindi ka tunay na pare. No? So sa atin, mga kapatid, sinigurado ng Diyos na tayo ay pinili niya sa pamamagitan ng pagbigay sa atin ng Holy Ghost. No, we receive the Holy Ghost, we baptize in Jesus' name, nagsisi tayo sa ating mga kasalanan, at yon ang patunay na tayo ay pinili niya at para makapasok tayo dahil walang ibang business ang Diyos, mga kapatid, wala sang ibang priority sa mundong ito kung hindi tayo. No, sa umpisa pa lamang, wala na siyang ibang kaisipan, wala siyang ibang inuuna kung hindi mga Hudyo. No, yun ang pinakaplano ng Diyos eh. No, sabi dyan, God created the heaven, lahat ganito. Pagkatapos dyan, anong nakalagay sa dulo?
And God, ano sabi? And it was good. No, lahat. It was good. No, pero hanggang ganun na lang yun. No, kahit tayo, ganun din. No, inaasam-asam mo yung bagong iPhone, may 18 na ngayon. 16. No, iPhone 16. Inaasam-asam mo na makuha sa ngayon. No, talagang pupursahin mo kahit hindi kaya. May home credit ba dyan? No, bakit? No, doon ko na lang idaan sa home credit kasi hindi kaya ng card ko eh. No? Hindi kaya ng limit, pupursahin mo ngayon para makuha mo lang yung bagay na yan dahil inaasam-asam mo. Pero pag nakuha mo na, no, after a week, mayroon bang iPhone 17 na lalabas? Kasi sawa na ako rito. And God is not impressed, mga kapatid, sa mga bagay na andyan sa mundo. Pero ang Diyos interesado siya sa atin na mga tao. Dahil lahat ng mayroon sa mundo, sabi niya, andyan na yan lahat eh. No? At yung kanyang bahay doon sa langit, sino ang dadalhin niya? Wala siyang ibang dadalhin doon kung hindi tao, mga kapatid. Tayo na mga tao. No? Walang ibang interes. No, kung alam lang ng tao na ang interes ng Diyos dito sa mundo, yung tao na nilikha niya. Hindi kung ano-ano, pero ang tao ang hirap. No? Ayaw maglingkod sa Kanya. Pero ano ang sabi, mga kapatid, yan ay sinigurado ng Diyos. No, dahil tayo ay priority niya, no, ano ang ginawa ng Diyos? No, hindi ito kwento-kwento lang. No, hindi tayo peke, hindi tayo kolorom. No, Brother Ricky, no? Kung si Brother Ricky pa, hindi tayo kolorom na naglilingkod sa Diyos. No? No. Kaya sinigurado ni Brother Ricky, ay ganun pala, kailangan sumama ako sa outreach para hindi ako kolorom. No? Kailangan sabi niya, kailangan umattend na ako lagi sa Wednesday prayer meeting kasi kung hindi, no, ang sabi daw ni Sister Ellen, no, no, hindi makakasama yung hindi umattend sa prayer meeting. Kaya naman pala, Brother Ricky, ano? Kayang-kaya. No. And Lord, we are so thankful, no, because we are your priority. At dahil tayo ay priority ng Diyos, mga kapatid, no, ano ang ginawa ng Diyos? Sa Hebrews chapter 1. Hebrews chapter 1. Verse 14. Are they not all ministering spirits? Sent forth to minister for them who shall be heirs of salvation. Tama ba? Heirs of salvation. Tama, no? Heirs, no? Ganyan. No? Ang sabi niya, hindi ba silang lahat, no, yung mga anghel? Hindi ba silang lahat ay mga espiritong tagapaglingkod, no, na mga sinugo upang magsipaglingkod, no, sa kapakinabangan, no, nung magmamana na ng kaligtasan? So just imagine, mga kapatid, we are God's priority and we are VIPs in His sight. VIP. Ano ibig sabihin ng VIP? Very important person. Pag pumunta ka sa lugar na yan, ay, sir, sorry, hindi ka pwedeng pumasok dito. Bakit? Para lang ito sa mga VIP. No. Wala kang card, wala kang ID, wala kang kung ano-anong token na may pakita na hindi kasama ako sa VIP. Anong masabi mo na kasama ka? Wala kang ebidensya. Dito ka, pila ka doon kung gusto mo. No, dahil hindi ka VIP. But we are VIP in God's sight. No? Yung mga VIPs, mga politiko natin, lahat yan sila, mga congressman, senador, lahat sila may mga bodyguard. At lahat ng bodyguard nila, mauunang mamatay no, pag sila inambos. No? At sila ay naturingan ng mga VIP. No, ang presidente natin, no, ilan ang kanyang mga bodyguards? No? Ang kay Vice President yata, 160. No? Si Kim Jong-un, pag nagbiyahe, no, parade talaga ang kanyang mga escort lahat. Yung si Queen Elizabeth dati, siya lang mag-isang babiyahe, pero pag siya umalis, milyon ang ginagastos para lamang sa pag-alis niya. Si President Trump, yung mga presidente natin, no, pag sila umalis, grabe ang kanilang mga escort, sobra-sobra. No, yung kanilang sasakyan, yung kapal ng
nung glass, tempered glass, no, kahit basukahin mo, hindi makakapal, no, hindi kayang i-penetrate. At designed yan kahit nuclear bomb daw, no, ang pasasabugin, hindi sila masisira sa loob. May sariling blood, may sariling dugo niya sa loob, andun naka-stocks, may sariling oxygen, may sariling lahat. No, and they call it the beast. No, tama, the beast. Yung kotse na yon, no, yung limo, no, yung napakataas. No, pero pag yan nagbakbaka na, lahat ng nauunang mamatay, yung mga bodyguard na nagpo-protect sa kanila. No, pero wala silang sinabi sa atin, mga kapatid. Because we are VIPs in the sight of God. No. No. Yung mga bodyguard nila, pagdating ng gabi, pag uwi nila sa bahay, magpapahinga na. Pero ang ministering spirits, which are the angels, taking care of us, mga kapatid, 24/7. No? Yung pag-asikaso, mga bodyguard natin, lahat, no, ano ang sabi niya, no, sa mga tao, sabi niya, hindi baga, ano ang trabaho ng mga angels? No, they are ministering spirits. Ginawa yan sila para magserbisyo doon sa mga tao na siyang tagapagmana ng kaligtasan. At tayo yun, mga kapatid. Walang iba pa. No, walang iba. No, just imagine, nilikha sila ng Diyos for a purpose na alagaan tayo. Saan ka nakakita niyan? Tapos lahat libre. Mga bodyguard na yan, pagkatapos nilang maihatid yung kanila, is everything secured? Okay na, boss. Okay, pahinga na tayo. No, pero yung mga anghel natin, kahit tulog tayo, nakaganon doon sa gilid. No, anong kailangan nito? Oy, may bakteriyang papasok. Bang! No. Ay, atakin sa puso. Bang! No. No. I will destroy the devourers for your sake. No. And that is very true, mga kapatid. No. Because we are God's priority. No, hindi tayo mayabang. Pero alamin natin ang posisyon natin sa Diyos at hindi tayo lumalakad dyan na dahil ako ay tagapagmana ng kaligtasan, saan kayo ngayon? No? Talagang tapos lakad dyan, oy, pautang. No, dahil tapos hindi mo bayaran. Yan amin yan dahil kami ay tagapagmana ng kaligtasan. No, hindi tayo ganon. Mali ang application na yan. But we must know our stand before God. No? Dahil pinili niya tayo, He has given us the Holy Ghost. We are sealed by the Holy Ghost. Nagsisi tayo. We are baptized in the most precious name of Jesus. No, dahil tayo ay kanyang prioridad. Priority, pinakauna tayo sa harapan ng Diyos. No, saan ka nakakita? 24/7, 60 minutes, in an hour, lahat, no, walang agwat. No, yung mga bodyguard nila napapagod eh. Itong mga anghel, walang kapaguran ito. Kung pwede lang silang magreklamo no, sa harapan ng Diyos, ayaw ko na, matigas yung ulo na yan na tagapagmana. No, Lord, pwede bang hayaan ko na siya? Ang tigas ng ulo eh. No. Yung anak ng hari, no, yung anak ng hari, si Prince Harry, kahit matigas ang ulo, no, Prince Harry sa Great Britain, sa London, Prince William, no, kahit matigas ang ulo niyan, anak pa rin ng hari yan. No, kahit anong gawin yan, anak pa rin ng hari yan. Kung pwede lang sabihin ng anghel, Lord, ang tigas ng ulo. No, sundin mo lang, tagapagmana ko yan. No, wala kang magagawa dyan. You are a ministering spirit. No, ay Lord, madadaba, madalaglag sa LRT. No, akalain mo, anong sabi? Ay Lord, parang may unan. Yung pala sabi ng angel. No, para hindi tayo ma-aksidente. Lord, naiwan yung plancha sa bahay. Walang problema, andun ako. No. Ay Lord, mayroong kinakatakutan, may sakit daw. No. They are all ministering spirits. No. Si mamamatay na eh. Sino yun? Yung anghel na nakaganon. Kaya si Balaam ba yun? Si Balak? No. Oh. They are ministering spirits. At ito lang ang sinabi sa Biblia, no? Mayroong ministering spirits which are the angels. Mayroon namang mga demon spirits, may evil spirits. But Lord, thank you for giving us the Holy Ghost. No? Na nagbago ng buhay namin. Kami ay tumino. Nagkaroon kami ng sound mind. No? At marami pa dyan sa labas. No? Takot sa aswang. No? Takot sa madilim. No, they are not spirits. No, umiikot tayo dyan. No,
Kahit yung mga kabataan na to. Kaya yung mga kabataan, no, pag, ay, wag ka dyan, matakot ka dyan, maganito. Kaya dadalhin na yan paglaki. O lahat ng pinto, lahat ng bintana, kailangan isara. No, dahil pagdating na ng gabi matulog, baka may kung anong mga maligno ang pwedeng pumasok. No, napakainit ng bahay, walang hangin na umiikot sa loob. Hindi naman naka-aircon, pero lahat sarado dahil natatakot. No, wala yan sa Biblia natin, mga kapatid. But we must know our stand before God. We must know kung ano tayo sa harapan niya. No, hindi naman tayo nagmamalaki. No, pero again, walang sinabi ang mga prinsesa, hari, reyna, prinsipe, no, prime minister, presidents na mayroon ang mundo natin pagdating sa proteksyon na ginagawa ng Diyos natin sa atin. Because we are His priority. No, dahil priority tayo ng Diyos, mga kapatid, no, so lahat, so just imagine, nagproblema ka, wala kang pangkain, ganito. Tapos mamaya magulat ka na lamang, andyan na yung pambayad, andyan na yung kailangan mo, no, yung gusto mong kainin, isang rice lang, pero pinadala sa'yo, eat all you can. No? No, saan ka nakakita niyan? Ganun mag-provide ang Diyos natin. Dahil prioridad niya tayo, mga kapatid. Dahil tayo ang pinakauna ng Diyos sa harapan niya. No? At yung mga bagay na ito, pag naintindihan lang natin, no, yung bang nagbibigay ng assurance yan sa paglalakad natin sa Diyos na, Lord, natatakot ako, pero andyan ka. Lord, may ganitong sitwasyon, haharapin ko. Lord, andyan ka. Lord, ganito yung pakiramdam ko. Lord, andyan ka. No, hindi tayo makaabot sa time at sa araw na ito kung hindi tayo inuuna ng Diyos natin, mga kapatid. No? And God's priority is our priority. No, papasok na naman yung bagong taon. Kung ano ang inuuna ng Diyos, yun din ang unahin natin. Wala siyang ibang command na inutos, yung Great Commission, Great Commandment, wala siyang ibang inutos kung hindi anong sabi niya, share the gospel. No? At yung gospel para sa tao, kagaya natin. Wala siyang inutos doon, o magpayaman kayo, dahil pag naipon nyo yan lahat, yun ang kukunin ko, no, dahil dyan ako masaya. Wala siyang ibang inutos. Prepare ye the way of the Lord, straighten your paths, no, buksan ang mga puso, no, repent. No, yon ang kanyang inutos, at wala siyang ibang inutos kung hindi yung gospel that ang tao, ano sabi diyan, repent, magsisi ang tao, and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ. No, ibabaptize yung tao sa pangalan ni Jesus Christ for the remission of sins, no, kapatawaran ng ating mga kasalanan, and then, no, you shall receive the gift of the Holy Ghost. No, at tayo ay makareceive ng Holy Ghost. No, and we are so thankful to God dahil nag-qualify tayo dyan, mga kapatid, at sa pamamagitan niyan, tayo ay prioridad ng Diyos. So by next year, wala tayong ibang priority kung hindi, no, atupagin ang ating sarili na makasama sa rapture. And we can share the gospel to others. No, tayo, mga kapatid, yung ginagawa natin na ito sa Diyos, nag-i-invest tayo sa Kanya. No, invest our time, our effort, our money, lahat para makapagpatuloy, pero tandaan natin, bago tayo nag-invest sa lugar na ito, nauna na si Jesus. He already invested His life on the cross by giving His blood, mga kapatid, doon sa cross. No. So, yung bang, Lord, tagal na kami nag-invest sa iyo. No, hindi naman magsasabi directly ang Diyos sa atin, bakit ako hindi nag-invest? Wala ka pa, nag-invest na ako from the foundation of the world. No. At pagdating ko, naging katawang tao ako, no, nag-invest na ako doon sa cross, yung dugo ko andoon na para sa inyo, so nauna siyang mag-invest. So ito, mga kapatid, alagaan natin itong investment ng Diyos. Nag-invest siya sa atin, at yung pag-aalaga, yung investment na ginawa niya sa atin, ingatan natin ito. No, dahil yun ang babalikan niya, time will come, pag dumating ang rapture, wala siyang babalikan kung hindi yung investment niya na sa atin. No, at wala ng iba pa. No, at sa pamamagitan na yan, mga kapatid, no, yung investment na yan, kailangang alagaan natin. No, and again, that is our number one priority, is to share the gospel. No, kung ano ang plano ng Diyos, kung ano ang plano niya by next year, of course, to share more the gospel. No, yung effort na ginawa natin this year, kung kaya nating madoble, matriple,
no, yung pagdukot natin sa bulsa personally para sa gawain, no, hindi naman tayo yung iba kakabigay lang kinabukasan sinagot na agad yung binigay. No, saan ka nakakita ng ganyan? No, and God knows our needs. No, hindi natin alam kung saan manggaling ang pangangailangan natin, pero sigurado darating. No, dahil yan ay pinangako ng Diyos, mga kapatid, no, na yan ay darating. You so just imagine, mayroong isang part doon sa Baguio, ang daming, ewan ko nakita nila, pero ang daming uwak. No, ang daming mga raven, no, na andoon. No? And God can use anything, no, for our benefits dahil tayo ay kanyang prioridad, mga kapatid. No, ilang beses na sa atin yung muntik ng mamatay this year. O muntik ng mabali ang buto. Nabalian nga ng buto eh. No? Yung muntik ng madulas, muntik ng masunog ang bahay, nung muntik ng mawala ng trabaho, na nagkaroon ng sakit na akala mo tumor na, pero hanggang ngayon nakakatayo ka pa. Lahat ng ito because we are God's priority, mga kapatid. No, dahil tayo ay inuuna ng Diyos at pasalamat tayo sa Diyos na ito because He is not a God who is respecter of persons. No, pasalamat tayo sa Diyos na ito. No, na Lord, ako senior, priority mo. Ako ang dapat mo unahin. No, hindi ganun ang Diyos natin. No, pagtawag mo doon sa bahay mo, pagtawag mo sa opisina mo, kahit saan ka man, lahat kaya niyang sagutin na lahat number one. No, ay, mag-antay ka muna, Brother Norman. Mayroon kang sakit. O 50-50. Okay. Kaya mo pang tumayo? Kaya pa. Okay, wag ka muna. No? Dito muna ako. No? Andong ka na sa ospital. Yun ang ng mga doktor eh. No, hanggat kaya mo pa, hanggat nakakatayo ka, no, hindi ka asikasuhin kasi mayroong mas malala. No, kaya siguro dapat gawin pagdating mo sa ospital, talagang gumapang ka kaagad. Yung talaga lahat ng kaartihan, gawin mo na para unahin ka. Kasi pag ipakita mo na nakaupo ka lang doon, ay, kaya pa yan. No. Pero ang Diyos natin, mga kapatid, iba. No. Kaya mo man o hindi, siya ang sasagot niyan, mga kapatid. We are so thankful to God. No. We are so thankful, Lord, that we are your priority. No. Tayo ang inuuna niya. Sumasuklian ba natin siya? Mabayaran ba natin siya? Hindi natin kaya, mga kapatid. Pero ang pwede natin gawin, kung ano ang kanyang mandato, kung ano ang kanyang vision, kung ano ang kanyang goal, no, na masunod natin. Of course, number one is to share the gospel. No, yung pag-attend natin sa mga prayer meetings natin, pag-attend natin sa services faithfully, yung tithes offering natin, kung ano pa man, mga activities natin dyan, lahat ng pwede natin, yung mga outreach natin, lahat ng pwede nating samahan, yan ang pwede nating magawa para maipakita natin sa Diyos na, Lord, yung gawain mo, number one, priority rin namin. Lord, dahil kami ay inalagaan mo para kami makakilos at makagawa ng mga gusto mong ipagawa sa amin. So kung ano ang mga bagay na ito, Lord, yun din ang priority namin. At sa atin, mga kapatid, natakot pa mag-decide na kailangan makapunta ng Wednesday, mag-decide na. Why? Kami na nag-decide na hindi naman kami namatay. No, hindi naman kami nagkasakit, hindi naman kami nagutom. Itong tiyan natin, no, for God is their belly. No, pag nakakakain mo lang sa ngayon, sigurado may nag-iisip na ng ulam diyan, ano? Ano kayang diyan? No? Alam mo, minsan nga maganda pa yung hindi ka magbaon eh. Umikot ka na lang sa bawat lamisa diyan. No? Mamaya puno na yung parang nag-it all you can ka na eh. Pwede yan kung nakalimot ka lang ngayong araw. Pero every Sunday, gagawin mo na yan dyan. Maging habitual na yan. No. Baka papasok ka pa lang sa gate, mamarkahan ka na. No. Pag nakalimot, pwede. Pero yung, sasabihin, andito na naman siya. No. Yan ang pwedeng mangyari. At mamaya pala, mga kapatid, no, kung sakali, kasi may mga plano pala tayo na yung year-end natin, yung kagaya last year, meron tayong i-set up yan dyan nila Sister Babylon. Yung simpleng mga lamesa lang. No, so, kasi baka mamaya magdoble-doble ba? Kasi
maglalagayin tayo dyan ng kape, ng mga konting kakanin. No? Yung kape para sa may mga acidic talaga yon. Yung kape dyan. No? No? No. So baka may maglalagay ng kakanin, mga ano. So mag-coordinate tayo mga kapatid, no, kay Sister Babylin. No, hindi ako nagsasabi nito dahil nagsusulisit tayo, ano. Kung hindi para ma-organize diyan kasi baka mamaya may naisipan mong biglang magdala, tapos siya magdadala rin ng ganito, ganyan. Pagdating diyan, puro tayo biko, sampung no, 10 bilao na biko, anong gagawin mo diyan? No? Usapang kain na ito. Pagkain kaya talaga number 1 priority natin, ano. Pagkain, no. No, para kung sakali man pag inayos natin diyan, no, maalam lang Sister Babylin kung paano ang pwesto yung para organize yung ating ano, no. No, so we say praise the Lord. So again, mga kapatid, we are God's priority. God's priority is our priority. No, so wala tayong maibayad sa Diyos natin, mga kapatid. No, through our worship, dahil tayo ay priority niya. Every time we worship, we pray, ibigay natin ang pinaka-the best natin. No, sama tayo sa gawain. No, sikapin natin una Wednesday makarating, every Sunday makarating, makasama tayo diyan sa kung ano ang mga needs natin na kailangang mai-share dito sa church natin. No, yun ang mga bagay na pwede nating magawa. No, dahil tayo ay inuuna ng Diyos. So unahin din natin siya. No, at sa bagay, biblical naman yan eh. Ano ba yung sabi diyan na seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. So sa atin, nasa atin na lang yan, mga kapatid. No, kung iunahin natin siya, alam natin ang balik niyan. Pero kung ihuhuli natin siya, alam din natin kung ano ang pwedeng mangyari. No, so again, God's priority is our priority. Hanggang dyan lang muna, mga kapatid. No. Thank you, Jesus.